heart that's heard your words. Amen. A heart that's heard your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, that wanders and drains. A heart that speaks compassion, that pleases you, my Lord. A sweet that rises to your throne. Isa pa mga kapatid, hallelujah. Habang tatawag natin ating pastor. After thee, pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one who rule and reign. A heart that beats confession, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Thank you, Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. O aming Ama, salamat po sa umagang ito. Kami po ay malakas, may kalayaan at malaya na sumamba at ipahayag ang pasasalamat sapagkat karapat-dapat kang pasalamatan sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa bawat isa sa amin. Lord, nandito kaming muli, wala kaming hangad kundi ang patuloy na mabihisan ng iyong katwiran at ihanda mo sa dakilang araw ng pag-agaw. Yan ang aming desire, yan ang aming mithin sa aming puso, ang makasama ka namin sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo po kami na sa kaunting kapanahunan na aming, Lord God, ginugugol habang kami naghihintay sa iyo. Bigyan namin ng higit ng halaga sa aming buhay ito upang kami, Panginoon, ay makapaghanda at tulungan mo po kami at ihanda mo po kami, Lord Jesus, sa dakilang araw na yan. Salamat po, kayo ang nangako na hindi mo kami iwanan ni pababayaan man. At kayo rin ang nagsabi na kayo ang pasimula at tatapos sa pananampalatayang ito. Kung papaanong nagsimula ang mabubuting mga gawa, Lord God, ikaw din ang tatapos dito sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, hinihiling naming patuloy ang banal na Espiritu Santo ang patuloy na magministeryo sa aming kalagitnaan. Patuloy mo kaming gawing karapat-dapat, Lord Jesus, bilang mga handog na buhay, karapat-dapat at banal. Patuloy mong saliksikin at dalisain at linisin ang bawat sa amin. Salamat sa iyong dugo na patuloy na naglilinis sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, na nag-aalis ng lahat ng aming kasalanan. At sa umagang ito, sa iyo namin ihahabilin ng sandaling ito, sa iyong mga salita naming babasahin. Lord, sa iyo namin inihahabilin at inihiling ang iyong pangunguna. Gamitin mo ang iyong abang lingkod, kayong may taas, matanyag, Panginoon. Ibaba mo ako at itago sa iyong likuran. Gamitin mo ang iyong aking bibig bilang iyong bibig, upang ang iyong salita ay may suwalat at maging pagpapala sa bawat isa sa amin, pumawi ng lungkot, magbigay ng kagalakan, pumawi ng kalungkutan, pumawi ng kahinaan, magbigay ng kalakasan, magbigay ng inspiration. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Panginoon, i-bless mo po kami sa umagang ito. Ayun namin inihahabilin ng lahat ng ito
Sa pangalan ni Jesus, patuloy naming inaangkin ng tagumpay at sinasaway ang lahat ng gawa ng dyablo. In the name of the Lord Jesus Christ, unto thy hand ang lahat ng ito ay aming inialalaga at inihabilin. Bless us together in the name of the Lord Jesus Christ as we read thy word. God, ihayag mo sa aming puso, mag-alab sa aming puso habang ito'y aming pinakikinggan at magbigay, Panginoon, ng kalakasan at Lord, ng pananampalataya sa bawat isa. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi na tayo magtatagal, mga kapatid. So, halos 10:30 na. And Lord willing, pag-pray natin na hindi na tayo gagamit nito. So, makabili po tayo ng praise God, ng projector. Magagamit natin. I-claim natin this month, Lord willing. Meron na tayong projector dyan. In Jesus' name. Hallelujah. So, yung mga awit na inaawit natin, hindi tayo kakapa-kapa. Diba? Makikita natin ng malalaking letra dyan. At maaawit at maayos natin itong maaawit para sa Panginoon, mga kapatid. God bless you, Sister Charis. Amen. Taga rito ka rin ba sa Batangas? Manila ka. Buti nakarating ka rito. Okay. So, God bless you, sister. Si Sister Charis ay sinisharean daw ni Brother. So, in-invite niya dito at nag-a-attend ka sa Manila? Anong denomination? Anong church? Good Shepherd International Mission. Okay, Good Shepherd. God bless you, sister. Ang Panginoon nawa ang siyang magbukas sa inyo ng kanyang salita sa umaga ito. God bless you, mga kapatid. Hindi na tayo magtatagal. So, sisikapin ko na medyo maikli. Lord willing. Kasi napansin ko yung preaching medyo mahaba, Maabot ng lahat 2 hours. Sabi ko, masyado yatang ginaganahan ako masyado. So, nawa hindi kayo naiinip, mga kapatid. Di ba? Praise God. At sa pag-pray nyo ako, mga kapatid, na gabayan ako ng Diyos na mga aral na medyo maikli lang ayon sa leading ng kanyang Espiritu. Hindi na tayo magtatagal. Dito sa aklat ng Efeso, buksan ninyo ang inyong Bible, mga kapatid. Praise the Lord. So, pagka ang Diyos ang nanguna sa atin, walang pwedeng humadlang. Di ba? Naninyo si Brother Miguel, siguro narinig ng devil. Sige nga. Excited siguro si Brother Miguel. Okay, di kita mapigilan na itong motor mo pipigilan ko. Pero praise God. Pero dahil tingnan mo, gumawa ang paraan ng Panginoon, so inihatid siya ng anak niya rito, susunduin pa. So hindi pwedeng hadlangan ng devil, mga kapatid. Pagka yung puso mo nasa Panginoon, walang pwedeng humadlang dyan. So natin ang kanyang salita rito sa Efeso. Ephesians chapter 1, verse 1 hanggang 5. Praise the Lord. Hallelujah. Ganito nakasulat. Sa wikang Tagalog, si Pablo, sabi rito, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ng Diyos. Siya naging apostol dahil ito'y kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng anumang sekta o denominasyon, kundi kalooban ng Diyos. Sa mga banal na nangasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Okay? Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa Panginoong Hesukristo at Ama sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Panginoon at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itatag ang sanlibutan. Kailan daw tayo pinili? Ibig sabihin, wala pang mundo, wala pang araw, wala pang bituin, wala pang lahat, pinili ka na. Mga kapatid. Okay? Then ang sabi rito, mga kapatid, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itatagang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal. Praise God. Ano raw para tayo maging? Pinili ka na bago itatag ang sanlibutan
Praise God, pagka ikaw ay nahayag sa laman dito at ikaw ay tatawagin niya, praise the Lord, at ikaw ay mabubuhay ng may kabanalan at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Praise God. Verse 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Babasahin ko sa wikang Ingles sa verse 4 and 5. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So tayo makakaupo na mga kapatid. Ang Diyos ang siyang maghayag sa kanyang salita, na ating binasa, bahagi ng kanyang salita mga kapatid sa umagang ito. Nais kong talakayin natin mga kapatid, predestinated unto adoption. Praise God. Having predestinated us unto the adoption. Diba? Itinalaga sa pagkukupkup. Dinistino sa pagkukupkup. Kailan daw? Mga kapatid, predestinated. Yung salitang predestinated, ibig sabihin, hindi ka pa naging tao, wala pa ang araw, wala pa ang mundo, wala pang mga anghel. Predestinated, dinistino ka na niya, tapos na sa kanya. Pinili ka na niya at itinalaga ka na niya, wala ka pa, nakatalaga ka na kung ano ang magiging ikaw. Na ikaw ay magiging banal, na ikaw ay isang magiging walang dungis, blameless, before the foundation of the world. Ibig sabihin, tapos na ang lahat sa kaisipan ng Diyos. Diba mga kapatid? You are predestinated unto adoption. Mga kapatid, ikaw ay pinili at itinalaga, wala ka pa para kukupin ka niya bilang isang anak. I hope nasundan ninyo ako dyan mga kapatid. Mga kapatid, adoption, ano ba ang salitang adoption? Ano ba yung salitang pagkukup? Hallelujah. Hindi katulad ito ng adoption na ginaganap dito sa lupa. Sa Biblia, tinuturuan tayo kung anong ibig sabihin ng adoption. Sabi ng propeta, mga kapatid, sa manifested sons of God, pagpapahayag ng mga anak ng Diyos, ang sabi, your adoption is not your birth. Ang pagkukupkup sa iyo, hindi yun yung kapanganakan mo. Amen? Sabi, your adoption is placing. See? You were predestinated unto adoption. Adoption is placing a son. Ibig sabihin, kinukupkup ka niya, ina-adapt ka niya kasi pinuposisyon ka niya. So ibig sabihin, hindi ka niya pinosisyon nung ikaw ay ipanganak na muli, kundi kailangang ikaw ay makarating sa hustong gulang para iposisyon ka niya. Saan kanya ipuposisyon mga kapatid? Ipuposisyon kanya sa kanyang katawan. Dahil siya ang ulo at ang iglesia ang katawan. At kung paano ibinangon niya ang kanyang katawan after 3 days, and then ibabangon din niya yung spiritual body niya, ito yung church. Amen? Lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo, babangon muli at babaguhin sa isang kisap mata. Mga kapatid. I hope na sundan nyo ako dyan, mga kapatid. So, ibig sabihin, finished product na sa harap ng Diyos. Tayo mga finished product na wala ka pa sa kaisipan ng Diyos na ikaw ay itinalaga at pinili para kupkupin, para iposisyon ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Tapos na yan, mga kapatid. Kaya pagka ikaw ay laman ng kaisipan ng Diyos, hallelujah, pinili ka na niya, wala ka pa, nakita ka na niya, ibinasin niya yung kanyang
predestined sa iyo sa pamamagitan ng kanyang foreknowledge, taunang kaalaman. Ang Diyos, hindi nag-i-increase ang knowledge niya. Wala siyang hindi alam. Ang lahat ay alam niya. Kasi pagka ang Diyos natututo siya, meron siyang bagay na hindi alam, hindi siya Diyos. But because He is an all-knowing God, diba? Omniscient, all-powerful, omnipotent. So, alam niya ang lahat ng bagay. Wala pa ang lahat ng bagay, alam na niya kung anong mangyayari. Sabi ng Bible, kahit bilang ng buhok mo, alam niya kung ilan yan. Wow! Praise God! Kahit yung bilang ng buhangin na linikha niya sa tabi ng dagat, alam niya kung ilan ang bilang niyan. Diba? Kapatid, kasi Diyos siya. Ibig sabihin, sa kanyang kaalaman, mga kapatid, nagplano siya sa kanyang kaisipan at nakita ka na niya, laging laman ka na ng kanyang kaisipan, bago pa naging tao ikaw, bago pa likhain ang mundo, bago pa ginawa ang mga anghel, itinalaga ka na niya, pinili ka na niya, na ikaw ay kupkupin o ikaw ay kanyang iposisyon sa kanyang katawan. Amen. Hope nasundan niyo ako dyan, kapatid. Amen. Now, yung adoption or placing, dito sa adoption part 4, sabi ng mensahero, now, after you come into eternal life, after you've been saved, ibig sabihin, pagkatapos na ikaw ay maligtas, sanctified, ibig sabihin ng saved, ito yung nung ikaw ay sumampalataya, nung marinig mo ang ebanghelyo, nakilala mo na nagkasala ka, at narinig mo na dahil sa dugo ni Jesus, meron kang tsansa na maligtas, sumampalataya ka, nagsisi ka, tinanggap mo si Jesus, nagpabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo, yung oras na iyon, naligtas ka. Amen? Amen. Ang tunay na bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, hindi sa Ama, Anak, Espiritu. Dahil Ama, Anak, Espiritu, hindi pangalan. Merong pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. At ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu, Lord Jesus Christ. Amen. Kailangan, so nung ikaw ay magsisi, sumampalataya, magpabautismo, naligtas ka. Pero hindi yun ang adoption. Pagkatapos mo na ikaw ay maligtas, patawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan na justify ka, so kailangan linisin ka. Kasi marami, pagka ang tao nagsisi, just like for example, nung ako'y magsisi, after na ako'y magsisi, pinatawad ako ng Panginoon sa lahat ng nagawa ko sa kasalanan, pero kinabukasan nagmura ako. Diba? Then tumikim pa ako ng alak. Pero nagsisi na ako. Nandun pa yung mga pangit na ugali ko. Pero nagsisi na ako. So kailangan linisin pa ako, tanggalin ang mga kalikasan ng sanlibutan, ng mga espiritu ng diablo na umalipin sa akin. Amen? At ito'y magaganap lang sa pamagitan ng sanctification. Ibig sabihin, pagkatapos na ikaw ay patawarin, kailangan kang lumakad at magpatuloy, pakinggan ang kanyang salita habang ikaw ay nakikinig ng kanyang salita. So yung salita na yun ay nilintulad sa tubig. Ang sabi, we are cleansed by the water, by the washing, by the water of the word, by the water of the word. So, linilinis ka ng salita habang nakikinig ka, nalalaman mo na mali ito, pinagsisisihan mo, tinatalikuran mo, hanggang sa ikaw ay linisin at linisin habang sa iyong pakikinig. Amen? Amen? Hallelujah! So, ang sabi rito mga kapatid, after you've been saved, sanctified and filled by the Holy Spirit, pagka ikaw ay nalinis na, pinakinggan mo ang salita, sinunod mo na ang kanyang mga salita, then malinis ka na. Ang Diyos hindi papasok sa puso ng tao hanggat hindi nalilinis ang tao. Amen. Ba kayo mga kapatid? Amen. Kailanman ang Espiritu Santo hindi papasok sa isang taong nagmumura. Amen. Kailanman ang Espiritu Santo hindi papasok sa isang taong sinungaling. Yan ba kayo mga kapatid? Amen. Kailangan siyang linisin sa kanyang buhay, alisin ang mga impluwensya ng mundo, ang mga lumang pagkatao sa pamamagitan ng pakikinig ng salita, at yun ang maghuhugas sa kanya. At pagka ikaw ay nilinis na ng kanyang salita at karapat-dapat na siyang pumasok sa iyo, then papasok ang Espiritu Santo sa iyo, doon pa lang nagaganap ang kapanganakan sa Espiritu.
Marami kasing nagtuturo, mga kapatid. Ang sabi nila, o tanggapin mo ang Panginoon Kristo ngayon para ikaw ay ma-born again na. Ay anong siya magsisililid sa panalangin. And then ang sabi, born again ka na. No! Merong proseso ang kapanganakan. Kung papaano sa pisikal na kapanganakan, pag nanganganak ang babae, mga kapatid, ng normal na kapanganakan, una, tubig ang lumalabas, ikalawa ang dugo, and then lalabas yung bata, then pagka lumabas ang bata, tinapik, then umiyak, then pumapasok yung buhay, yung espiritu ng buhay, then doon pa lamang nagkakaroon ng buhay ang bata. Sundan niyo ako, mga kapatid. Same thing sa spiritual. Hindi ibig sabihin sumampalataya ka, nagsisi ka, nagpabautismo ka, born again ka na. Kailangan kang masanctify muna, kailangan linisin ka muna, kailangan bihisan ka muna ng kanyang salita. Amen. At pagka malinis ka na at nabihisan ka na ng salita, mga kapatid, then papasok na yung Espiritu Santo sa iyo. Paano papasok ang Espiritu Santo sa iyo kung hindi itinuturo ang purong salita sa iyo? Paano lilinisin ka ng Diyos ayon sa kanyang salita kung hindi mo marinig ang purong salita? Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga, brothers and sisters, now after you come into eternal life, after you've been saved, sanctified, and filled by the Spirit, your Son, doon pa lang nagaganap na ikaw ay isinilang ng Diyos sa kanyang Espiritu. Now, God wanting to place you positionally. Pagkatapos na isilang ka ng Espiritu Santo, na naman ng Espiritu Santo sa iyo, then ang gagawin ng Espiritu Santo, ipoposisyon ka niya sa kanyang katawan. Sundan niyo ako, mga kapatid? That's why we are predestinated unto adoption. Sa gusto mo't hindi, kung ikaw ay laman ng kaisipan at pinili ka na niya bago itatagan sa libutan, kailangan kang kupkupin ng Diyos bilang isang anak. Kailangan kang iposisyon, lumagay sa isang posisyon. Hanggat hindi ka na ilalagay sa isang posisyon, hindi ka lalakad ng tama. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Gagawa at gagawa ka ng trouble pag hindi ka nakaposisyon. Ang relo, pagka inalis mo yung isang bagay at mali ang pagkakabit, hindi na yan gagana. Ang mga bituin sa kalawakan, mga kapatid, pag nawala sa posisyon ng isa dyan, magkakaroon ng problema sa kalawakan. Same thing sa body of Christ. Amen? Makakagawa ka lang ng tama sa harap ng Diyos kung ikaw ay nakaranas ng pagpaposisyon ng Diyos. Pag inilagay ka na ng Diyos sa tamang posisyon, kung ano ang posisyon mo sa kanyang katawan. Hindi yung posisyon sa simbahan, hindi yung posisyon sa mga iglesia, kundi posisyon sa body of Christ. Nasundan niyo ako, mga kapatid? Sabi rito, God wanting to place you positionally, so that you can work for His kingdom and His glory. Alam niyo, mga kapatid, ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo iniligtas, kung bakit niya tayo linilinis, kung bakit gusto niyang manahan sa atin, gusto niyang makasama at gamitin ka na maglingkod sa Kanya. Ibig sabihin, hindi kontento ang Diyos na ikaw ay nakikinig lang. Hindi kontento ang Diyos na ikaw ay nakaupo lang dyan. Kailangan maganap sa iyo na ikaw ay kupkupin at iposisyon sa kanyang katawan. We are predestinated unto adoption. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Anong dahilan kung bakit ibinigay ang Espiritu Santo? Sabi, what is the Holy Ghost? Hallelujah. God in you. Pag ang Espiritu ng Diyos nanahan sa iyo, ang Diyos nasa sa iyo. What it for? Ano raw? To continue His work among His people. Para ipagpatuloy niya yung ginawa niyang paglilingkod nung siya nandito sa ibabaw ng lupa. Amen? Sino ang magtatapos ng kanyang pinlanong pagtutubos?
yung plan of redemption. Kung hindi yung mga taong itinilagan niya para kupkupin niya at ilagay sa kanyang katawan. Amen. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Then sabi, mga kapatid, to continue His work among His people, to bring His church together. Para ipunin niya yung kanyang mga anak, to bring a church to a place in this day. Na ilagay niya ang kanyang iglesia sa araw na ito, far beyond Lutheran, ng higit, ng lampas, hallelujah, hindi kagaya ng Lutheran, ng Methodist, ng Pentecostal, sabi, into a place, to a adoption. Amen? Amen. Kailangan tayong makaranas na tayo kupkupin ng Diyos. At kukupkupin lang tayo ng Diyos kung ikaw ay predestinado. You are predestinated unto adoption. And then nasabi mga kapatid, into a place to adoption and a rapturing grace, that when this part of the church, when the Spirit move into this church here, hallelujah, it will just raise and it will bring forth all the redeemed that touch that Spirit. Amen. Mga kapatid, ang layunin ng Diyos, hindi lang tayo patawarin, hindi lang baguhin ang buhay mo, gusto niyang manahan sa iyo at gusto niyang magtrabaho at gamitin tayo. Amen. Amen mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Sa Jehovah Jireh na message, one of the greatest curses, ang pinakamatinding sumpa daw of the full gospel church is not positionally knowing what they are in Christ Jesus. Yan daw ang pinakamalaki na sumpa sa mga naniniwala sa full gospel. Hindi nila alam kung anong posisyon nila kay Kristo. Alam natin ang si Kristo ang salita, kung anong posisyon nila sa salita. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Kailangan alam mo ang posisyon mo sa salita. Hallelujah. Na ikaw ay nobya sa huling panahon na ito. Di ba? Praise God. Na ikaw ay pinili sa huling panahon na ito. Na ikaw ay kabilang sa mga pinili at itinanging nobya sa huling panahon na ito. Hallelujah. Praise God. And then sabi, oh, it is a glorious to find your position. Napakaluwalhati na malaman mo ang iyong posisyon, ang sabi. And no one can do anything unless you know properly what you're doing. Wala ka raw magagawa na tama hanggat hindi mo alam kung anong posisyon mo, kung anong ginagawa mo. Kailangan alam mo bakit mo ginagawa yan. Diyan ba kayo mga kapatid? Kaya ka nandito dahil alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at kailangan sumamba ka sa Diyos. Diba? Kailangan alam mo yan. Kailangan malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi lang anak ng Diyos, nobya ni Jesucristo. Di ba? Hallelujah. Mga kapatid, predestinated unto adoption. Ayon sa Biblia, merong law of adoption. Merong batas sa pag-aampon. Bago iposisyon ng isang anak sa Old Testament o sa Biblia, merong mga proseso na nagaganap dyan. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, dito sa nais kong basahin sa inyo ito. Amen. Sabi ng minsahero sa huling panahon, ganito sabi niya. Having predestinated us unto adoption of sons by Jesus Christ. Tayo raw ay tinalaga para kupkupin bilang anak para kay Kristo. There's a great story here of the adoption or placing. Ito raw isang kwento patungkol sa adoption o ang pagposisyon. Now, many Pentecostal brethren, you may disagree with this. Maaring kayong mga Pentecostal, hindi kayo sasang-ayon dito. Ang sabi, but I want you to listen real close now. This next 10-15 minutes, ang sabi niya. I want to ask you something. And you Bible scholar, kayong mga nag-aaral ng Biblia, in the Old Testament, there was a law of adopting or placing a son.
Sa lumang tipan daw, merong batas sa pagkukupkup o pagpupusisyon ng anak. You know that? Sabi niya. How the book of Galatians, maging sa book of Galatians, binanggit yan, chapter 4, mga kapatid. Then ang sabi rito, and so forth. How the tutor raised the child. Sabi, what happened? A father had born into his house a child. Sa lumang tipan daw, lalo na pagka may kaya, mga kapatid, pagka siya'y nagkaanak, ang sabi mga kapatid, hallelujah, what the father had born into his house a child, a boy, and he was a son when he was born. So siya'y anak niya, kapagkat isinilang siya. But when he was given, sabi, but he was given a tutor. Ibig sabihin, yung bata na isinilang na yun, na anak niya, mga kapatid, hindi lalaki sa puder niya. Ayon sa Old Testament, mga kapatid. So, kukuha yung tatay niya ng tagapagturo. Amen. Amen? Hallelujah. Then, ang sabi rito, mga kapatid, tuturuan yung bata, palalakihin yung bata, lahat ng gusto ng ama niya na gustong matuto ng anak niya, ito ay sasabihin sa tutor at yun ang ituturo niya doon sa bata. Hanggang sa lumaki ito, ayon sa gusto ng kanyang ama. Amen. Susundan niyo ako? And this tutor raised the child, sabihin, tuturuan ng tutor na ito yung bata, hanggang sa ito'y lumaki, and brought a word to the father. Ibig sabihin, nagre-report yan doon sa ama ng bata. Amen? Sasabihin niya, o yung anak mo, siya ay lumalaki na masunurin, nakikinig siya sa tinuturo ko sa kanya. Amen. Amen? Alam niyo ba nung kayo'y tawagin ng Panginoon sa Kristo, hallelujah, ang Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa atin. Siya ang tutor natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, paano tayo tinuturuan ng Holy Spirit? Sa pamamagitan ng mga nangangaral ng kanyang salita. Amen? Yung salita na naririnig natin, ginagamit niya yung mga ngaral para yung salita ng Ama, salita ng Diyos. And then, mga kapatid, ipaalam niya sa atin. Hallelujah. Then ang sabi mga kapatid, raised the child and brought word to the father. All the time, lagi yan nagre-report. How the child was progressing after the child become a certain age. Pagka raw lumaki na yung bata at nasa hustong gulang na, if he had been a worthy child, pagka itong bata na ito ay lumaki at tama at siya'y naturuan at naging obedient child, if he had absolutely been all right, ibig sabihin, naging masunurin siya. Amen. Hallelujah. Na lumaki siya sa tutor niya. If he had not, then there was a certain things that had to take place. Kung hindi naman ang sabi, hindi siya naging masunurin, and if he was unworthy, yet he was a son pa rin siya, he was not given any inheritance of his father. Pag hindi raw naging masunurin yung anak na yan, nagre-report siya sa kanyang magulang, sa kanyang ama, and then anak pa rin siya pero hindi siya pagkakatiwalaan, walang mana, walang property, walang authority na ibibigay doon sa disobedient child na yan. Sundan niyo ako mga kapatid? But if he was worthy child, pagka naging masunurin daw na bata yan, and had been found worthy, at siya'y nasumpungan ng karapat-dapat, he was taken out into a public place. Ang gagawin ng ama, siya'y gagawa ng isang piging, ng isang kasiyahan. Gagawa sila ng platform. Hallelujah. Praise God. Merong celebration. Sapagkat naging masunurin, nasa usong gulang na yung kanyang anak. And he was, mga kapatid, but if he was a worthy child, and had been worthy, he was taken out into the public place. Tatawagin niya ang lahat ng makakilala niya, nakakakilala sa kanya. Praise God. This father, get it. Here it is. Ang sabi, don't miss it. This father of the child, he was already born in the family. Siya isinilang sa kanyang pamilya. Praise the Lord. Hallelujah. Already born into the family as a son. And then when he became of age, at a certain age, he set a great day, and he called witnesses into the street, and he took this boy and put a special robe on him. Amen.
Sabihin, tatawagin niya yung mga witnesses, mga kakilala, and then bibihisan niya siya ng robe. A beautiful robe. And set him out in the street. Sabihin, merong stage, patatayuin niya sa doon, and then bibihisin niya sa doon. Maraming mga tao ng witnesses. Hallelujah. And then magkakaroon ng proclamation. Ang sabi rito mga kapatid, he set him on the street and had ceremony of adoption. Amen? Magkakaroon ng ceremony of adoption. Ibig sabihin, placing. Anak na siya. Pero kailan siya ipinuposisyon? Nung siya ay humantong sa usunggulang. Sundan niyo ako? And the father, the very father of this boy, adopted the boy into his own family. Same thing sa atin. Mula nung ikaw ay ma-justify, pinatawad, ma-sanctify, lininis, nanahan ng Espiritu Santo sa iyo. At pagka ikaw ay pinanahanan ng Espiritu Santo sa iyo, ang Espiritu Santo ang magpupusisyon sa iyo. Pero kailangan masumpungan ka ng Espiritu Santo na ikaw ay isang masunurin na anak. Sapagkat kung hindi ka masunurin, hindi ka sumusunod sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay kumikilos at nagtuturo sa pamagitan ng salita ng Ama. Hallelujah! Amen! Walang magaganap na ceremony, hindi ka i-adapt, hindi ka ipuposisyon, wala kang inheritance. Kung ikaw ay isang disobedient child, unworthy, nandyan ba kayo mga kapatid? Paano papasok ang Espiritu Santo sa atin, mga kapatid, kung tinatanggihan natin ang kanyang salita na itinuturo sa atin? Ba kayo mga kapatid? Sinabi ng Espiritu Santo, kailangan ikaw, anak, ay kumilos bilang isang babae at hindi gaya ng lalaki. Ikaw, lalaki, huwag kang kumilos gaya ng lalaki at hindi gaya ng babae. Siyempre, pagka babae ka, gumayak ka bilang babae, kaya nga itinuturo natin ang buhok ay kalwalhatian ng babae. At pag narinig mo na sinabi ng Biblia na huwag mong ipaputol ang buhok mo, kasi pag pinapaputol mo yan, pinuputol mo yung glory na ibinigay ng Diyos sa iyo, pag tinatanggihan mo yan, papaano ka ipupusisyon ng Diyos sa kanyang katawan? Hindi ba kayo mga kapatid? Kailangan ikaw ay maging masunuring anak. Kailangan pumakasa ka sa pagtuturo ng tutor mo. I hope na susundan niyo ako dyan, mga kapatid. Nakukuha niyo yung gusto kong sabihin sa inyo? Hallelujah! And then ang sabi rito, mga kapatid, the placing of the son. So ipuposisyon na niya, adopted him into his own family. Sasabihin niya, itong anak ko, ito yung karapat-dapat na tagapagmana ko ng lahat ng tinatangkilik ko. And therefore, from that day on, that boy had the legal rights to write his daddy's check. Ibig sabihin, pwede na siyang mag-i-issue ng cheque. Binigyan na siya ng authority ng kanyang ama. Amen? Same thing pagka ang Espiritu nanahan sa iyo, and then ikaw ay piniswisyon ng Diyos sa kanyang katawan. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon, gagawin mo na rin. Kung nagpalayas siya ng demonyo, magpapalayas ka na rin ng demonyo. Kung siya nagpagaling ng may karamdaman sa pangalan ni Jesus, dadaloy ang kagalingan. Diba mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Exactly right. Then nasabi mga kapatid, or whatever the father had, he was heir of it. Lahat ng pag-aari ng kanyang ama, isa siya sa tagapagmana. Alam nyo ba, pagka pinusisyon ka ng Diyos sa kanyang katawan, lahat ng pag-aari ng Diyos, tagapagmana ka ng pag-aari niya. Itong mundo na ito, para sa atin yan. Lahat ng bagay na pag-aari ng Diyos, para sa mga tao, anak niya yan. Na ipinusisyon niya. E paano kung hindi ka naging masunuring anak? Anong mamanahin mo? Hindi ba kayo mga kapatid? We are predestinated unto adoption. Hindi sapat mga kapatid na tayo patawarin, magpabautismo, na tayo ay linisin ng salita. Hindi sapat na manahan siya sa atin. Gusto niya, iposisyon kanya sa kanyang katawan. Praise the Lord. Hallelujah.
Then nasabi rito mga kapatid, whatever the Father had, He was heir of it. He was adopted. He was just equal. The authority over all His Father goods. Equal na. He was no longer a tutor. Wala nang magtuturo sa Kanya, mga kapatid. Bakit? Ang sabi, but He was cared by a tutor. Dahil pumasa siya, dahil siya nakaposisyon niya, iingatan na lang siya ng nagtuturo sa Kanya. Pag nakaposisyon ka na sa katawan ni Jesus, iingatan ka ng Espiritu ni Jesus. Hindi ka na niya, mga kapatid, tuturuan pa kasi naturuan ka na. Amen? Karapat-dapat ka nang mag-rule, karapat-dapat ka nang mamuno, gawin ang ginagawa ng iyong ama. Kasi inadapt ka na niya. Hallelujah. Then ang sabi rito, He was no longer tutor or cared by a tutor. He was absolutely possession. Siya na rin ay nagmamayari. And that where the church has gone now. Yan daw ang nangyari sa church ngayon. When you got back there and was born again, you think that settle it? Pagka raw yung mga na born again na sinasabi, alam nyo ba na settle na yan? Sabi, you went off at ease. Sabi, now, you're finding yourself with cramp. Sabi, na-confine, na natili sila doon. Ang Luther na natili sa Luther, naging denominasyon. Ang mga Wesleyan, naging Wesleyan, Methodista na lang. Hindi nila sinundan yung pagkilos ng Diyos. Not enough mana, backsliding from meeting one another. What it is? It is God has watched the conduct of His church. Amen? Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa pinakadulo na ng panahon. Ito na yung bride age. Ito na yung capstone. Hallelujah. Kumbaga sa pyramid. Alam nyo ba yung pyramid? Bakit wala yung capstone ng pyramid? Hanggang ngayon hinahanap nila yung capstone. Ay, pumunta kayo sa Egypt, walang capstone. Kung meron man yan, iba yung itsura. Linagay lang nila. Mga kapatid, ang Diyos ay nangusap, mga kapatid, yung first Bible natin ang sabi, zodiac, and then yung pyramid. Binanggit niya yung pyramid. Kaya walang capstone yun kasi yung batong panulok tinanggihan nila. Which is the capstone. Jesus Christ nung bumaba siya, they rejected. Diba? Which is yung pyramid type yan ng church. They rejected the head. Amen? Pero bumalik muli ang capstone. Hallelujah! Anino? Sa mga pinili. Sa mga nobya. Hallelujah. So brothers and sisters, so ang sabi, God is what's the conduct of His church. Alam nyo ba na binabantayan tayo ng Diyos kung ano yung ugali natin, ginagawa nating klase ng paglilingkod? Kung yan ay hindi tao sa puso, lahat ng ginagawa natin sa harap ng Diyos, dadaan sa apoy yan. Kung yan ay dayami, kung yan ay kahoy, kung yan ay ginto. Pero pagka puro yan at yan ay galing sa puso, mananatili yan, may reward ka dyan. Pero kung may halo at hindi tao sa puso, may ibang motibo mga kapatid, magiging apoy yan. Wala kang pakikinabangan dyan. Amen mga kapatid? Brothers and sisters, ang Diyos tumitingin sa paglilingkod natin. Nais ng Panginoon i-fulfill yung kanyang nakita at itinalaga. Sa gusto natin, hindi kung tayo yung itinalaga at binanggit na pinili bago itatagan sa libutan at predestinated unto adoption, magkakaroon ka ng ugali gaya ng isang tupa na maamo at masunurin. Ang tupa nakikinig sa pastor, ang sabi ng Panginoon Kristo. Andiyan ba kayo kapatid? Pero kung hindi ka, wala ka at hindi kasama doon sa itinalaga para kukupin, manunungay ka. Sabihin, hindi ka susunod. I-reject mo yan. I hope nasundan ninyo ako dyan. Hallelujah. So, mga kapatid, amen. Glory be to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan sabi, let's get way down deep. Sabi, let's get way down deep.
palalimin pa raw natin. The son was no more under a tutor, but he was like his father. Wala ka na sa ilalim ng pagtuturo. Pagka inadapt ka na, pag nanahan ng Holy Spirit, punisisyon ka na sa kanyang katawan, wala ka na raw sa ilalim ng pagtuturo. Hallelujah! Ikaw ang sabi, mga kapatid, praise God, like his father. And his father give him certain things to do. Bibigyan ka na ng gagawin mo kung anong gusto ng Diyos sa gawin mo. The father might told him, maaring sabihin ng ama, you take care of this field over here. Sabihin niya, ikaw ang pamahalaan mo itong lupa dito. You do this over here. You take care of the slave. Ayan, paunahan mo yung mga alila. You take care of whatever it was. He was in full possession. Amen? Mga kapatid, lahat ng pag-aari ng ating Ama ay para sa atin. For he was adopted into the family. Siya ay pinusisyon sa pamilya. And his name on check was just as good as his daddy. Now what God has done, the reason we see these things, and now, and know that there's something wrong, friend, we see the promise of God. We see it in adopting his son, positionally calling him out to one side, giving him a certain ministry. Anointing them for that purpose. Pagkatapos na kanyang iposisyon kanya sa katawan, i-anoint kanya, gagamitin kanya kung anong posisyon mo, and sending them out. Watch what happened when he does. Everything that he give him possession over will take place. Mga kapatid, si Jesus ang ulo, ang iglesia ang katawan. Ang katawan maraming bahagi. Hindi ilalagay ng Diyos itong indiliit na ito kung walang purpose. Minsan ginagamit sa pangungula. Amen. May purpose eh. May purpose kung bakit inilagay niya, mga kapatid, yung kilay mo. Diba? Para pag pinawisan ka, hindi dire-diretso sa mata mo, mahapdi kasi pagka ang pawis nahulog sa mata, sinasala ng kilay yan. Pero marami ngayon, inaalis yung kilay. Diba? Pinapalitan ng tattoo. Ang hirap niyan. Pag pinawisan ka, talagang mahapdi sa mata niyan. Marami ngayon, mga kapatid, hindi na kontento sa kilay niya, bagamat hindi pantay, gustong pantayin, kaya ang ginagawa, binubunot lahat, pinatatato na lang, kaya pantay. Amen. Hindi nga naman mawawala, nakatato. Pero wala ka ng protection. Mga kapatid, lahat ng bahagi ng katawan mo may purpose kung bakit ginawa ng Diyos yan sa iyo. Amen. Diba? Same thing sa katawan ni Jesus. Kaya ka tinawag ni Jesus, kaya ka pinatawad, lininis at pinanahanan ng Espiritu, kaya kanya gustong ilagay sa posisyon, may purpose ang Diyos sa iyo. Amen. Nawain niyo, mga kapatid? Amen. At kailangan malaman mo yung posisyon mo, yung purpose mo. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Yung maliit na bagay na ginagawa mo sa Panginoon, na masaya mo, na ginagawa yan, purpose ng Diyos sa iyo yan. Sino ang gagawa kung hindi mo gagawin yan? Yung pag-aawit mo rito, purpose yan ng Diyos para gawin mo yan. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Exactly. May purpose ang Diyos. Kaya kailangan malaman mo ang posisyon mo. Alam nyo, ano ba yung mga bahagi ng katawan na walang silbi, na walang purpose? Mga tigyawat, walang purpose yan. Yung tawag dito, yung kulugo, walang purpose yan. Di ba? Bigla na lang lumitaw yan. Di ba? Nandiyan kayo. Pero tayo may purpose. God has a purpose kung bakit kanya tinawag. Ang nais ng Panginoon, hindi ka lang niya iligtas, patawarin, linisin, baguhin. Gusto niyang manahan siya sa iyo at gusto niyang i-adapt ka niya at iposisyon sa kanyang katawan. Nandiyan pa ba yung kapatid? Hallelujah! Praise God! Now,
Glory be to God. Amen. Sabi ng prophet dito mga kapatid, now what God did when His Son was born, alam nyo ba ng Panginoon Kristo, siya ay inadapt din naman? Kung ano yung proseso na dinanas niya, kailangan maranasan natin. Now what God did? When His Son was born, He let Him to go po 30 years testing Him. Mula nung isilang siya, lumaki siya mga kapatid na naging karpintero, na makalyo ang mga kamay, kumahawak ng lagari, kumahawak ng martilyo. Karpintero si Jesus nung siya ay bata, mula nung siya ay lumakas, naging binata hanggang 30 years old. Dumanas siya ng maraming iba't ibang klase ng pagsubok at temptation. Pero sabi ng Bible, hindi siya natukso, hindi siya nagkasala. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. Then ang sabi mga kapatid, 30 years trying Him. Then He gave Him 3 years of hard trials. 3 years na merong matinding pagsubok. Then at the end of the hard trial, when He seen that His Son was about the Father's business. Ibig sabihin, nung siya maging 30 years old na, siya ay naging masunuri, naging obedient sa Holy Spirit, nagubagabay sa Kanya mga kapatid. Then dun sa Matthew chapter 17, nagkaroon ng Mount Transfiguration. Sinama niya si John at mga kapatid si Peter. Nandiyan ba kayo? Hallelujah. Praise God. Then nasabi, nagkaroon mga kapatid ng Mount Transfiguration. He took si Peter and James and John, 3 witnesses, and went up on the top of the mountain, and there God performed the law of adoption. They look up and they seen Jesus. Nagbagong anyo ang Panginoon Kristo. Di ba? Basahin natin mga kapatid. Dito sa Matthew chapter 17. Sabi rito, nung siya ay 30 years old na siya, so siya ay inadapt, pinosisyon na siya ng Eternal Father, which is the Eternal Spirit. Hallelujah, na kailangan na siyang iposisyon para ganapin at siya mag-ministry na. Nakakasunod ba kayo mga kapatid? Sa chapter 17, ano nangyari mga kapatid? At pagkaraan ng 6 na araw, ang sabi, at isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw. At sabi, pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, di ba, doon sa Old Testament, binibihisan siya ng robe, yung bata. Dito siya ay pumuti yung damit niya na maputing-maputi ang sabi mga kapatid. Hallelujah, gaya ng ilaw na maputi. At narito, napakita sa kanila si Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sabi, nagbagong anyo ang Panginoon Kristo. Amen? At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin na tayo dumito. Kung ibiibig mo, gumawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa sa iyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang nagniningning na alapaap. Ibig sabihin na kumikintab, nagniningning na alapaap ay lumilim sa kanila. Sabihin, diniliman sila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak at siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Sabi niya, this is my beloved son. Hear ye him. Pakinggan ninyo siya. Ipinuposisyon na mga kapatid ng Eternal Father yung kanyang begotten son, which is yung kanyang pagkatao bilang laman. Hallelujah! Dumating na siya sa estado nung siya 30 years old. And ang sabi, hear ye him. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubsub sila at lubhang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik at sinabi, mangagbangon kayo at huwag kayong mga takot. At sa paglingap ng kanilang mga mata, ay wala silang nakitang sino man, kundi si Jesus lamang. Amen mga kapatid? Amen. Si Jesus, mga kapatid, ipinakita ng Diyos na siya ay ipinosisyon bago niya ganapin ang trabaho, bago siya nangaral. Amen?
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. And same thing sa atin, mga kapatid. Kaya kung paanong siya, gumanap siya at nakaranas siya ng positioning. And same thing sa atin, kailangan tayong may posisyon. Hallelujah. I hope na susundan ninyo ako dyan, mga kapatid. Now, sabi, we are sons of God. Come, let us reason together. But we are sons of God like He was, but adopted son of God by His grace. Gaya raw natin siya, pero tayo mga kinukup na anak dahil sa kanyang biyaya, pinosisyon by the death of Jesus Christ, God's Son, bring us into a relationship to God. Dahil sa Panginoon. Then God with His adopted Son, He set in the church, some apostle, teacher, prophet, evangelist. Amen? Praise God, pastor. Pinosisyon niya yung mga yan. Hallelujah. Mga kapatid, hindi lang ang fivefold ministry ang merong posisyon. Meron tayong posisyon. Bawat isa meron tayong kaloob. Merong 9 spiritual gift doon sa 1 Corinthians chapter 12. Bababasa natin doon. Marahil meron ka niyan. Hindi ka man pastor, hindi ka man evangelista, hindi ka man apostol, hindi ka propeta, pero meron kang gift. Lahat tayo may gift. Amen. Nandiyan ba kayo, kapatid? Kasi may posisyon ka sa katawan. Hallelujah. Ikaw ay predestinated. You are predestinated unto adoption. Predestinated to be placed in the body. Amen? Amen. Hallelujah. Now, ang sabi rito, mga kapatid, anong mangyayari pagka ang isang bata, siya ay disobedience? Nais kong basahin sa inyo ito. Pagka ang isang mananampalataya, hindi naging masunurin, hallelujah, dinidisobey niya lagi yung salita na naririnig niya. Praise God. Hallelujah. Ganito ang sabi, mga kapatid. Amen. I hope walang disobedient child dito. Amen? Tayo yung mga masunuring mga anak. Now, if that boy was born if that boy was born in home as a son, but he did not become a right boy, di siya naging masunurin, would not follow his father's instruction, would not be about his father's business. Sabihin, hindi siya concerned kung ano yung ginagawa ng ama niya. That boy, ang sabi, was always a son. Anak pa rin siya sa Old Testament kasi ipinanganak siya ng kanyang magulang. Pero ang sabi, but he never did have any inheritance. Wala siyang mamanahin. Did you know that? He never got any inheritance. He was just a castaway. Kagaya din siya ng tinanggihan. He was always a son, ang sabi. And when he get the Holy Ghost, you're God's son or daughter. Amen? Nung pumasok ang Holy Spirit sa iyo, ikaw ay naging anak na lalaki at babae ng Diyos. That's true enough. But if you don't obey God, walk in the Spirit, walk in the Word, believe God, then you won't have any inheritance. Pero kung hindi raw tayo magiging masunurin, hindi ka lalakad sa liwanag, hindi mo ipapamuhay ang kanyang salita, wala kang mamanahin. Amen, mga kapatid? Amen. Sayang lang, mga kapatid. Kaya siya rin lang yung naglilingkod tayo, maglingkod na tayo ng tama. Diba? Sayang kung hindi tayo maglilingkod ng tama. Sayang eh. Hallelujah. Ibig sabihin, buuin mo ang puso mo. Huwag mong lagyan ng puwang. Huwag mong walang reservation. Buo. Paglingkuran mo ang Diyos ng buong buhay mo. Sumunod ka ng buong buhay mo. Hallelujah. Kasi pag may reservation dyan, may tendency pa na ikaw ay tatalikod. Nandiyan pa ba kayo, kapatid? Amen. Hallelujah. Pagka pinusisyon ka na ng Diyos sa kanyang katawan, mga kapatid, anong mangyayari? When a man once anointed with the Holy Ghost, sabi, pagka raw pumasok ng Espiritu Santo sa kanya, to be adopted into the family, and then siya ay patungo na doon sa pagpupusisyon bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, to be positionally placed by the Father, at siya ay itatalaga na at iposisyon na ng Diyos. Hallelujah. Sabi, he set into a service. Ilalagay na siya sa paglilingkod. Out here, into his purpose of life.
Yan ang layunin niya kung bakit may buhay ka, kung bakit tinawag ka para ikaw ay ilagay dyan at gamitin niya. Or what God has called him for. O kung bakit kanya tinawag, ano man ang layunin niya. His walk must be holy and holy unto the Lord. Ibig sabihin, pag nanahan ng Holy Spirit sa iyo, pag ipinosisyon ka na sa kanyang salita, ang iyong lakad daw ay holy, holy, holy unto the Lord. Lahat ng buhay mo, salita mo, kilos mo, sa galaw mo, ugali mo, your walk is holy, holy unto the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi nga, pinosisyon ka na. At pag nakaposisyon ka, ang sabi mga kapatid, alam nyo ba na ang Diyos, ang kinikilala lang niyang pagsamba ay yung mga nasa kanyang katawan? Amen. Lord. Kung papaanong sa Old Testament ang kinikilala niyang naglilingkod lang sa kanya ay yung mga Israelita. Same thing sa panahon na ito. Bagamat maraming mga simbahan, bagamat maraming mga sekta at relihiyon, pero meron lamang iisang grupo ng katawan Amen. ang kinikilala ng Diyos at tinatanggap niya na pagsamba. Sino ito? Hallelujah. Sabi rito, a believer cannot worship and has no right to worship. No man has no right to worship the Lord outside being in the body of the Lord. Amen. Ibig sabihin, ang kinikilala niya lang na pagsamba, tinatanggap niya na sumasamba sa kanya, yung pinananahanan ng Espiritu niya. Amen. Paano niya tatanggapin ang pagsamba ng isang grupo kung walang Espiritu niya doon? At tiyak ako na pag walang Espiritu niya doon, wala ang tunay na katwiran doon. Ano ba kayo mga kapatid? Mananahan lang ang katwiran ng Diyos mga kapatid. Pagka, hallelujah, ang Espiritu ng Diyos nandoon at ang purong salita ng Diyos. Amen. Amen. No man has right to worship the Lord outside of being in the body of Jesus Christ. Mabigat na salita yan mga kapatid. Amen. Maliban na ikaw ay bahagi ng katawan ni Jesus, kahit na awit ka na ng awit, kahit naglilingkod ka na naglilingkod, kung wala ka sa katawan at hindi ka nakaposisyon, He never recognize your service and worship. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Ganon katindi. Kaya nga merong special group of people. Many are called but you are chosen. Huwag kang makontento na tinawag ka, kailangan tiyakin mong isa ka sa pinili. At pag pinili ka, you are predestinated unto adoption. Amen. Hallelujah! Amen. Naalala niyo mga kapatid, ang Israel, hallelujah, nung sila'y lumabas sa Ehipto, nakalaya sila sa pag-aalipin, na-justify sila, nakalaya sila eh. And then mga kapatid, bago sila nakapasok sa Promised Land, bago nila nakaptan yung lupang pangako, nag-travel sila sa wilderness. Napakaraming trials and testing ang dinanas sila dyan. Hinubog at lininis sila ng Diyos dyan sa wilderness. Pero nung sila'y makapasok na sa Promised Land, mga kapatid, hallelujah, anong ginawa ni Joshua? Dinivide niya yung Kanaan, and then dinivide niya into 12 tribes. Pinosisyon niya yung 12 tribes of Israel. Type yan sa atin mga kapatid. Amen? Amen. Pagkatapos na ikaw ay ma-justify, ma-sanctify, then manahan ng Holy Spirit sa iyo. Pag pumasok ng Holy Spirit sa iyo, then ang Holy Spirit ipuposisyon ka na niya sa katawan. I hope nasundan ninyo ako dyan. Horrible things was forbidden in this day. Alam nyo ba mga kapatid, kung wala ka sa katawan sa panahong ito, katakot-takot daw. Hallelujah. Yan ang sabi, forbidden in that day to touch those who had the seal of God. Alam nyo ba, ito na yung nakakatakot na panahon, iba't ibang klase ng sakit, virus, iba't ibang klase ng mga nangyayari ngayon. Ngayon ang sabi, hallelujah, kung wala ang selyo sa iyo, walang espiritu ng Diyos sa iyo, yan ay katakot-takot na bagay. Pero pag nananahan sa iyo ang espiritu ng Diyos, ang mga bagay na ito ay hindi ka pwedeng galawin. Hallelujah.
horrible things was forbidden in that day to touch those who have the seal of God. That's what we're striving for now. Ito yung kaya nagsisikap tayo, ang sabi sa panahon na yon, to get and be positionally placed. Amen? Kailangan ikaw ay may posisyon into the kingdom of God before this horrible plagues strike. Mga kapatid, pagka nakaposisyon ka sa katawan ng Espiritu na nanaan sa iyo, kahit na anong katakot-takot na mga virus, sakit o anong karamdaman ang dumating sa mundo, hindi ka pwedeng galawin ng Espiritu na yan. Kasi silyado ka na niya. Amen? Ang sakit galing sa devil. Kung ang Diyos na nanahan sa iyo, paano papasok ang devil? Maliban na ipirmit ng Diyos. Mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Now, God trying to place His church in position to manifest Himself. Yan ang ginagawa ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tinatawag. Gusto niyang iposisyon ng mga individual, ang mga tinatawag niya, getting one that He can work through like this. Amen? Gusto niya na ikaw ay panahanan niya at iposisyon niya, gusto niyang gamitin kanya. There's my spirit flowing freely. Gusto niyang maging free na kumilos sa'yo. There it is. That I can work here. Gusto niyang magtrabaho sa iyo. Gusto niyang gamitin yung kamay mo. Gusto niyang gamitin yung bibig mo. Gusto niyang gamitin yung paa mo. Amen? Get another one over here and place him. Yan ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. Mga kapatid, sa marriage of the Lamb, sabi, but you cannot be a Christian. Sabi, hindi ka raw pwedeng maging Kristiyano o become a Christian until Christ inject Himself by the baptism of the Holy Ghost. Hindi ka raw pwedeng maging Kristiyano hanggat hindi pumapasok ang Espiritu ni Kristo sa iyo. Talakay natin sa Bible School yan kanina, mga kapatid. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Sabi, by the baptism of the Holy Ghost into you. Then you're connected with Him. Pagka raw pumasok na ang Holy Spirit sa iyo, mayroon ka ng connection sa Kanya kasi nananahan na sa iyo. You're no longer twain. Hindi na kayo dalawa. You are one. Naging isa na kayo. Christ promised to be in us. Ipinangako ng Diyos na siya mananahan sa atin. As the Father was in Christ. Kung paano siya nasa Ama. And I and my Father are one. Amen? You and I are one. Ikaw at si Jesus, pag nanahan na sa iyo, hindi na kayo dalawa, isa na kayo. Christ is in us. All that God was, He poured out into Christ. Ang lahat daw ng nasa Diyos, ibinuhos lahat kay Kristo. And all that Christ was, at ang lahat ng na kay Kristo, He poured out into the church. Ibinuhos lahat ng kapuspusan ng Diyos sa kanyang katawan. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? To continue the work of the gospel. Yan ang layunin niya, mga kapatid. Kung bakit siya gustong manahan sa atin. Kasi tayo ay predestinated unto a placing, being a son, to be used to His kingdom. Amen? Yan ang layunin ng Diyos, mga kapatid. Huwag kang makontento na ikaw ay nakikinig. Huwag kang makontento na ikaw ay nandyan lang. Gumawa ka ng isang bagay at hanapin mo ang posisyon mo para paglingkuran mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Hallelujah. Mga kapatid, ano ba ang nagagawa mo sa Diyos? Sige nga, ang Diyos, binigay niya ang buhay niya sa iyo. Ano ang in return? Ano ang magagawa mo sa Kanya? Ano ba nagawa mo na sa Diyos? Pero ang dami niyang ginagawa sa iyo. Minsan nga, hinihingi lang ng Diyos. Ang sabi, gusto ng Diyos sa pagpalain tayo. Sumunod ka lang sa utos ko. Sabi ng Diyos, ibigay mo lang yung ikapo mo at offering mo. Then ibubuksan ko ang durungawan sa langit. Ibubuhos ang masaganang pagpapala sa iyo. Pag minsan, di natin ginagawa. Natin ba kayo, kapatid? Anong nagagawa natin sa Diyos? Diba? Nakapaglapit na ba tayo ng kaluluwa sa Kanya? Ibinahagi mo na ba siya sa iyong mahal sa buhay? Pinanalangin mo ba yung asawa mo, yung anak mo, yung mahal mo sa buhay na maliligtas din sila ng Diyos? Ano ang nagagawa mo sa Panginoon, para sa Panginoon? Hindi ba kayo, kapatid?
Hallelujah. Praise the Lord. Actually, yung pera sa kanya yan eh. Wala naman tayong, nung tayo lumabas dito, wala naman tayong dala eh. Lahat ng nasa atin, sa kanya lahat yan eh. Amen. Gusto lang ng Diyos, ibigay mo yung buhay mo. Controlling kanya para gamitin kanya. Amen. Yan lang naman ang plano ng Diyos eh. Praise the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Now, brothers and sisters, Amen. Thank you, Lord. Glory be to God. So, yan ang layunin niya. Dito sa message, mga kapatid, konti na lang ito at malapit na tayong magtapos. Maabot tayo ng 10:30. Umikli yung service natin ngayon. Dati kasi medyo umaba. Konti na lang ay kung tapusin ito, mga kapatid. I hope na susundan ninyo ako. Praise God. Ganito ang sabi, mga kapatid, ayon sa message ng prophet. Babasahin ko sa inyo ito. What the Holy Ghost was given for. Bakit daw ibinigay at isinugo niyang Espiritu niyo sa atin? That's the purpose of the Holy Ghost. It's the Father again. Ito raw yung Ama, ito yung Espiritu. God, Father, dwelling in you. Ang Ama nanahan sa atin. Ang layunin niya, ang sabi, working out His plan to finish His plan of redemption. Kasi papaano niya matatapos ang sinimulan niyang plano ng katubusan? Papaano tatawagin niyo ang nakita niya before the foundation of the world? Kung hindi niya tayo gagamitin. Sinong mangangaral? Sinong magpapatotoo? Sinong magpapapatong ng kamay sa pangalan ni Jesus? Amen, mga kapatid? Hallelujah. So yan daw ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang Espiritu Santo, working out His plan of salvation, His plan of redemption, working through you, making you a co-worker with Him. Pag nanahan siya sa iyo, gusto niyang partner kanya, gamitin kanya. Gusto mo bang maging partner si Lord? Amen. Eh kung ayaw mo maging partner, hindi mo na may sinusukang buot, paano kanya gagamitin? Kailangan kanyang iposisyon. Amen? Giving you a place. Ang sabi, making you a co-worker with Him. Giving you a place. Giving you a part for your fallen lost brother. Bibigyan kanya ng bahagi sa iyong kapatid na nawawala para hanapin. Amen? Baka yung kapatid mo, yung mahal mo sa buhay, kay Kristo. Amen? Place, giving you place. Bibigyan kanya ng lugar sa kanyang katawan. Gagamitin kanya. And sister, ang sabi, giving you His Spirit and His love to go hunt the lost soul. As He did in the Garden of Eden. Adam, Adam, where thou art? Where art thou? That's what heart and take its abode. Yan lang ang dahilan. There a thirst and hungering for lost soul. Yung Espiritong naganap kay Adan noon, nasan ka Adan, nasan ka Adan? Pag nanahan sa iyo, hahanapin mo rin ang kapatid mo. Amen? Kasi yung Espiritu na yun ang maglilid sa iyo para hanapin sila. That's what the matter with the meeting today. There's not enough Spirit touch in it. Wala raw. Konti. Walang apoy. Go for the soul of the lost and dying. It's more to make name. A church or building. Ngayon ang nangyayari ngayon, make a name. Pangalan ng sekta, pangalan ng grupo. Pero wala na yung mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Yung spirit, yung sincerity. Praise God. Instead of soul winning program, how pitiful He could stay on it. Amen? And then ang sabi pa rito, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi rito, thank you, Lord, sa the Patmos vision. And the Word was made flesh and dwelt among us. Amen? Sino yan? Ang Panginoon Kristo. And now, the Word made flesh in His church. Alam nyo, mga kapatid, kung paano siya nagkatawang tao, nanahan siya doon sa katawan niya noon na ginawa. Alam nyo ba na ang salita ngayon ay nanahan muli sa katawan? Ito yung kanyang mga iglesia. Ito yung kanyang mga pinili. The Word made flesh in you, in me, in you, in me. Pag ang Espiritu o ang salita nanahan sa iyo, so ang salita nagpahayag sa laman muli sa iyo. I hope nasundan ninyo ako dyan. Hallelujah. Praise God. And now the Word made flesh in His church, dwelling among us. God is in us. Ang Diyos na nanahan sa atin, mga kapatid. I-recognize mo ang Diyos ay nasa atin, nananahan sa atin. His angel in His hand ministers.
ang mga ministers na sa kanyang kamay. God is defending upon His church. Saan daw nagdidepende ang Diyos? Hindi sa mga lasenggo, hindi sa mga sugarol, hindi sa mga sabungero, hindi sa mga magnanakaw. Kanino? Sa kanyang katawan. Amen. Diyan nagdidepende, mga kapatid. Paano siya kikilos kung wala yung kanyang katawan? Sige nga, yung ulo lang. Paano gagawa yung ulo kung walang kamay? Hindi ba kayo, mga kapatid? Thank you, Lord. Hallelujah. God is defending upon His church. God is relying on us. Nagre-rely siya sa atin of this age to bring this gospel light to a dying demon-bound traditional world. Itong mundo raw na inalipin ng demonyo at kumikilos sa mga tradisyon ng mundong ito. Amen? Matindi itong mundo na ito, mga kapatid. Lahat halos ng mundo, yung church lang ni Kristo ang hindi niya nasakop. Lahat sinakop niya. Inalipin niya. Amen! God is relying on us to, sabi of this age, to bring this gospel light to a dying, demon-bound traditional world. God's laying the burden on me, on you. Inilalatag daw yung dalahin sa akin at sa iyo. Gusto mo bang magdala? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang hangad ko kahit kakatiting lang na bigat ang madala ko para kay Jesus. Amen. Kahit katiting lang na magawa ko para sa Kanya. Amen. Nilaan daw niya yung bigat sa atin, mga kapatid, sa iyo at sa akin. Willing ka bang magdala? Kaya dapat, mga kapatid, may kagalakan tayong naglilingkod. Lahat ng ginagawa natin, merong karampatang gantimpala yan. Hindi, ang sabi, hindi pwedeng tumbasan ang anumang bagay dito sa lupa. Ang kaluwalhatian ay inihanda ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Eternally, nakagalakan at kasiyahan ang naghihintay sa atin, mga kapatid. Imagine, eternally. Parang singsing na walang dulo. Buhay na may kasiyahan, kagalakan, na walang kamatayan, wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang problema, isang buhay na ganap eternally. Amen. Wow! Hallelujah. Yan ang naghihintay sa atin doon, mga kapatid. Pagsikapan natin na makarating na tayo at makamta natin yan. Kailangan natin yan, mga kapatid. Hallelujah. God laying the burden on me and you. Who unto us? Sabi, who unto us if the heathen dies without knowing? Sabi, kaawa-awa sa atin o who? Tama ba yun? Who unto us? Sabi, kung yung mga mahal natin sa buhay, mamamatay sila na hindi binahagi ng kanyang ebanghelyo. Sino magbabahagi sa kanila? Diba? Alam natin ang tamang daan, alam natin ang katotohanan, naranasin natin na tayo ligtas ng Diyos, tapos tatahimik lang tayo at hindi bahagi sa mga natin sa buhay. Wow! Eternal life is passing to one another. Amen. Praise the Lord. Ang buhay na walang hanggan, ibinabahagi yan. I hope nasundan niyo ako, mga kapatid. Dahil sabi rito, mga kapatid, hallelujah, who unto us if the heathen dies without knowing? Oh, they carried reading, na sila ay nagbabasa, reading, writing, arithmetic, and pure religious pamphlets, and they have made, ang sabi, they have made no more than a bunch of proselyte. I mean the gospel. The gospel is not the word only. Paul said the gospel did not come as true word only. Ang salita, ang mabuting balita, hindi dumating sa atin sa magitan lang ng salita. But, ang sabi, but that word made manifest. Amen. Kundi ang salita, iyan ay dumaloy sa atin, naranasan natin, na-experience natin. When the word, by the Holy Ghost, the word is planted into the heart that got the Holy Ghost. Pag ang Holy Spirit nasa sayo, ang mga salita niya, ihahasik niya lahat yan sa puso mo. Ituturo niya ang lahat ng katotohanan at lalakad ka sa katotohanan.
Amen? The Holy Ghost and produce what the Word say it would. So, lalabas kung ano yung salita sa buhay mo. And the Word can discern the thought of the heart. Glory, oh my heart. Oh my, sabi, a discerner of the thought of the intent of the heart, the Word. Kaya pagka ang Holy Ghost o ang salita nasa sayo, meron kang gift of discernment. Through that Word. Amen? So yun ang magmamanifest sa iyo mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Lord. Now, bilang panghuli mga kapatid, ang sabi rito sa message, I hope nandiyan pa kayo mga kapatid. Sa the Patmos vision, how does know the rightful position in the body of Christ? So, merong nagtanong mga kapatid, doon sa question and answer, paano raw malalaman ng isang believer siya ay nakaposisyon na sa katawan ni Kristo? Sabi niya, your position in Christ is revealed to you by the Holy Ghost. Ang Espiritu raw ang mangungusap sa iyo kung anong bahagi ka. And then if you want to know whether it is the Holy Spirit or not, find out whether He blessed that you're doing or not. Kung gusto mo rin malaman na ang Espiritu Santo, iniligay ka na niya dyan sa lugar na yan, tignan mo raw yung ginagawa mo, binibless ka ba ng Diyos? Diyan ba kayo kapatid? Masaya ka ba na ginagawa mo yan? May bunga ba yung ginagawa mo? Pagka may bunga at binibless ng Diyos, hallelujah, ibig sabihin, yan ay leading ng Espiritu sa iyo. Yan yung posisyon mo. Amen? Yan ang posisyon mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Then ang sabi mga kapatid, glory be to God, find out whether He blesses what you're doing or not. And He blesses it. Then, that's Him. So yan daw ang Holy Spirit na nagposisyon sa iyo at kumikilos sa iyo. Pag masaya ka na nandyan every Sunday, nakikinig, masaya ka na gumaganap ng kanyang kalooban kahit nasa bahay ka, masaya ka na meron kang nagagawa para sa Panginoon, pinupulfill mo yung kanyang salita, may bunga yung ginagawa mo, Holy Spirit ang naglalagay sa iyo dyan. Siya na yan. Hindi mo kayo kapatid? Kailangan mong malaman ang iyong posisyon. Amen? Kailangan mong makaranas because you are predestinated to be adopted or to be placed. To be adopted. Amen? Predestinated unto adoption. Mga kapatid, ito na ang last days. Kailangan matupad ang lahat ng sinabi ng Diyos. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon mga kapatid? Hiling ko na tayong lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. May layunin ng Diyos kung bakit tayo nandito. Gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang gamitin. Hindi ko alam kung anong paraan. Isang kahit maliit na bagay lang, kahit yung magwalis ka lang sa church, yan ay blessing at yan ay bahagi sa katawan. Nagagamit ka sa katawan. Ang umupo ka dyan para makinig, mga kapatid, bahagi ka ng katawan, hallelujah, para bihisan ka ng Diyos. So bahagi mo yan. Kung ano yung bahagi mo, hindi ko alam, o tumulong sa yung kapwa, o ipanalangin yung mga manggagawa, ipanalangin yung mga kapatid, yan ay ministry sa katawan. Di ba mga kapatid? Whatever it is. Pero kailangan ikaw ay malagay sa posisyon. Kasi kung wala ka sa katawan ni Jesus, hindi ka pwedeng makasama sa rapture. Kasi ang ira-rapture lang ay yung body, yung katawan ni Jesus, which is the bride, the church. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Yes. I hope na intindihan natin at naunawaan ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Lord. At naging blessing mga kapatid, hindi sapat na ikaw ay mabaptize, magsisi, hindi sapat na humaba ang buhok natin, manamit tayo bilang babae, tayong mga lalaki, hindi na tayo umiinom, hindi na naninigarilyo, hindi sapat yan. Gusto ng Diyos na manahan sa atin, at pag nanahan na siya sa atin, gusto niya na iposisyon tayo at gamitin niya. Amen? Kasi tayo itinalaga, we are predestinated unto adoption before the foundation of the world. Tapos na yan sa Diyos. Kailangan maganap sa atin. Amen! Hallelujah! Awitin natin ang isang awit mga kapatid. Awitin natin yung salamat sa iyo. Aking
Panginoon Jesus. Oh, hallelujah! Ako'y inibig mo. Salamat po, Panginoon. At inangking lubos ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Yes, Lord, wala kaming may bibigay na anumang bagay, kundi ang buong buhay namin, ang puso namin, ang kaluluwa namin, para, Lord, gamitin mo for thy glory. Hallelujah. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Hallelujah! Di ko akala. Sino tayo para tayo ay itangi at tawagin ng Diyos at bigyan ng pansin ng Panginoon? Oh, napakahalaga mo sa kanyang harapan. Mahal ka ng Panginoon. Kailanman ay hindi tayo naging karapat-dapat, tatapwat dahil sa kanyang habag at pag-ibig, ginawa kanyang karapat-dapat. Oh, hallelujah! Ang tanging alay ko sa iyo, Lord. Tanggapin mo ang aming mga buhay. Sakupin mo ang bawat kaluluwa at buhay ng bawat isa sa amin. Maghari ka sa aming mga puso. Ano man ang aming pagkukulang, kung kami man ay hindi naging karapat-dapat sa mga araw na nakaraan, hindi kami naging masunuring mga anak, patawarin mo ang bawat isa sa amin. Oh, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong inihiling. Di ko akalain, oh God, Jesus, na ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko. Amen. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na siyang dumating sa amin. Hallelujah! Salamat sa iyong mga salita na iyong inihayag sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Salamat po sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Apagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong minuko, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong inihiling. Hallelujah! Abang ang bawat isa ay nakapikit at nakayuko. Ang bawat isa sa atin, nais ng Diyos tayo ay may posisyon sa kanyang katawan. Tayo ba ay nakaposisyon na sa kanyang katawan? Are we positionally, hallelujah, placed in the body of God, in His church? We are predestinated unto adoption.
Sa mga nakarang araw, kailanman hindi tayo ipuposisyon kung merong mga paglabag, merong mga disobedience. Tayong lahat ay dadaan sa pagtuturo at pangunguna ng Espiritu Santo. Nais ng Espiritu Santo na tayo maging masunuring mga anak bago siya manahan sa atin. Kung merong mga paglabag, hindi ko alam anong klaseng buhay ang ipinapakita mo sa Panginoon pag uwi mo sa bahay. Pag wala kang kasama, pag iba ang mga kasama mo, anong klaseng pagtugon ang ginagawa mo? Ikaw ba ay isang masunuring anak? Lumalakad sa kanyang mga salita? Kailanman ay hindi ka ipuposisyon. Walang anumang mana na iyong makakamtan kung magpapatuloy ka na lalabagin mo ang kanyang salita. Datapot salamat sa Panginoon, binibigyan na tayo ng pagkakataon. Binibigyan niya tayo ng tsansa upang tayo ay magsumikap at tayo ay magsikap at ayusin ang ating mga buhay. Oh, hallelujah! This is now the time. Ito na ang panahon na kailangang maganap ang kanyang salita. Itinalaga ka para kupkupin. Kailangang ikaw ay maging banal. Kailangang ikaw ay walang dungis. Hallelujah. Panginoon, kung merong disobedience, kung merong paglabag, hindi ko po alam, patawarin mo ang bawat isa. Wala kaming hangad kundi ang maging masunuring mga anak. Lord, na pagka dumating ang oras, hallelujah, nais mo na manahan ka sa amin. Nais mo na kami yung gamitin. Sapagkat yan, itinalaga kami sa ganyang posisyon. Nais mo na kumilos sa pamamagitan namin. Nais mong lumakad sa pamamagitan ng aming mga paa. Nais mong gumawa sa pamamagitan ng aming mga kamay. Nais mong magsalita sa pamamagitan ng aming mga bibig. Gaya ng aming narinig, nakasalalay at nagdidepende ka sa iyong iglesia. Inilatag mo sa amin ang dalahin. Lord, willing kami na magdala nito. Nandito po kami. Kulang ang aming buhay para ihandog sa iyo, sapagkat ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. O Panginoon, kailanman ay hindi kami naging karapat-dapat datapat dahil sa iyong dakilang pag-ibig at habag. Inibig mo pa rin kami, lininis mo pa rin kami, tinawag mo pa rin kami, at patuloy mo kaming tinuturuan sa kabila ng aming pagsalangsang. Pinatatawag mo kami sa oras na kami ay nagsisisi, kinikilala ang aming pagkukulang. Maraming salamat po sa oras na ito. Patawarin mo ang bawat isa kung merong pagkukulang. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita kung paano narinig namin, we are predestinated unto adoption before the foundation of the world. Hallelujah, nais mo na gamitin kami, nandito kami, gaya ng sinabi ni Joshua, we are here, here I am Lord, send me. As for me and my house, we will serve you, Father. Oh, nandito po kami, gamitin mo po kami, Panginoon, gaya ng sinabi ni Apostol Pedro, to whom we go, to whom we go, Lord. Saan pa kami pupunta? Nasa sa iyo ang salita ng buhay. Nasa sa iyo ang buhay. Walang halaga ang buhay kung wala ka. Walang patutunguhan ang buhay kung wala ka. Kayo lang ang liwanag. Kayo lang ang buhay na walang hanggan. Kayo lang ang tunay na kagalakan. Kayo lang ang tunay na kapayapaan. Kayo lang ang kasiyahan. Wala nang iba, Panginoon. Kailangan ka namin. Salamat po sa iyong salita. Patawarin mo po ang lahat ng pagkukulang sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po kami na maging masunurin mga anak hanggang sa kami humantong na kami ay mailagay sa tamang posisyon at kilusin mo ang iyong Espiritu sa amin at gamitin mo kami, Lord, for thy gospel, to your kingdom, sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Marami kaming dinadanas sa pagsubok, bigat, problema sa buhay. Datapot salamat po sapagkat meron kang ipinangako sa amin na hindi pwedeng tumbasan ng anumang bagay sa lupa ang kaluwalhatian na naghihintay sa bawat isa sa amin na iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng bigat na aming dinadanas ngayon, ahantong lahat yan sa kawakasan. At kami tutungo sa kaluwalhatian.
Salamat po, Panginoon. Let thy word, Praise your name. so be it, be in us, O Father. Maganap nawa sa bawat isa sa aking mga kapatid at sa bawat isa sa amin sumama. Maraming salamat po. Patuloy kang mangusap at tahiyagan iyong salita sa aming puso. Tulungan mo po kami na magampanan namin at magawa ang layunin mo kung bakit mo kami tinawag. Lord, batid namin na kung paano i-bless mo kami spiritual. Batid namin ang lahat ng aming physical needs. Idaragdag mo ang lahat ng ito sa amin. Tulungan mo aking kapatid. May problema siya. Bigyan mo siya ng lakas. Tulungan mo siya, pananampalataya upang ma-overcome ang problema. May pangangailangan siya. Tugunin mo ang kanyang pangangailangan. May karamdaman siya. Pagalingin mo ang bawat may karamdaman in the name of the Lord Jesus Christ. May desire siya na gamitin, Lord. Tulungan mo siya. I-posisyon mo siya sa tamang posisyon sa iyong katawan at gamitin mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito at sa iyong salita na aming narinig. Karapat dapat kang pasalamatan. Ang lahat ng ito ay aming pong iniling at pinasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Amen. Palain tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory, glory. Awitin natin, mga kapatid, yung awit, baptize into the body. Amen. Sa song number, anong number yon? 129. Praise God. Mahal ba natin yung Panginoon, mga kapatid? Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Have you been baptized into the body? Now the Holy Ghost. There is but one way to enter in it. Are you in the church triumphant? Are you in the Savior's bride? Come and be baptized into the body, and forevermore abide. There is but one church bride or body, and into it we're all united by the one true promise, Holy Spirit. We're all this fine. Are you in the church triumphant? Are you in the Savior's bride? Come and be baptized into the body, and forevermore abide. Every creed be the body, but the plumb line prove untrue. All their dreams for God is so determined to bring His sons through right to view. Are you in the church triumphant? Are you in the Savior's bride? Come and be baptized into the body, and
stanza. When the bridegroom comes, you be ready. Yes, amen. Your best and you will be among the foolish virgins. If you do not walk in the light, are you in the church triumphant? Amen. Are you in the Savior's bride? Come and be baptized into the body, and forevermore abide. Sing it once again. Are you in the church triumphant? Are you in the Savior's bride? Come and be baptized into the body, and forevermore abide. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. God bless you. Sa umagang ito, at nais kong ibigay sa ating MC. And Lord willing, sa next Sunday, baka makarating ng on time si Brother Miguel. Siya yung mag-MC natin, Brad. Para may kapalit si Brother Don. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ilang pala po ba bawat isa? Amen. Amen. Hallelujah. Makaupo na po tayo. Amen. Ilang pala. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Isa po ba kayo sa part ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. At kailangan tayo ay maging isang part ng ating Panginoon at para hindi tayo nawawala. Amen. Ika nga po sa isang tahanan at tayo po ay isang part ng Panginoon ng isang tahanan. Tayo po ay nagpapatibay. Amen. O maposisyon ka sa isang post, sa isang bracing. Amen. Sa isang division. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hindi po mabubuo ang programa ng ating Panginoon kung hindi po kumpleto ang kanyang sakap. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. At kailangan po natin na gampanan po natin ang binibigay sa atin ng Diyos na kung ano po tayong parte sa kanyang programa. Masaya ba kayo sa programa ng Diyos para sa atin? Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nakikinig, kumakanta, umaawit. Amen. Nagigibing, gumagamit ng instrument, nagtuturo. Yan po ay binigay po sa atin ng Diyos para tayo ay maging part niya. Amen. Para buuin ang mensahe niya. Amen. Hallelujah. Alam po na kayo ay pinagpala ng Panginoon kaya muli po ay ibigay po natin ang palakpak sa ating Panginoon. Amen. Wala po na yung purihin kundi ang Panginoon. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. At tayo po ay muli ay dadako sa isang gawain ko sa po yung pagkapreso ng ating offerings and tithes. Hallelujah. Subukin natin ang ating Panginoon. Let's try. Let's try. Amen. Praise your name, Lord. Subukan nyo. Subukan ang Panginoon. Thank you, God. Amen. Hallelujah. Kung
Kundi buksan niya ang kalangitan at durong awan. Amen. Pagpagpalain tayo niya. Amen. Christ and Amen. Huwag natin ang ginting sa mga tayo po ay nagkakaloob. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yung pong bukal po sa ating puso. Hallelujah. Para doon po yung essence ng ating Panginoon sa atin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Amen. Hallelujah. Thank you mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Pilitin ko ang pray for the offerings kay Brad Miguel and sa pangwakas sa gawain natin. Praise the Amen. Lord, dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat. Panginoong Yesus, sa tanghali ito na kami po ay dumako sa mga pagbibigay. Lord, inatas ko Panginoon sa iyo na pagpalain mo po ang iyong mga anak nagkaloob at maging hindi pa yung nagkaloob ng gawa sa kawalan. Lord, pagpalain po maging mga pagpapagaan ng buhay po at palain mo rin po ang mga trabaho ng bawat mga anak ng Diyos. Bigyan mo po sila ng kalakasan at kalusugan ng pangatawan ng Diyos. Dinuloy po Panginoon, sana po dagdagan pa muli Panginoon ang mga anak buhay ng iyong mga anak. Sa iyong Panginoon, makatulong po ang bawat isa sa amin ng pangangailangan sa aming church, Panginoon, Panginoon. Patuloy po, nagmunda at patuloy Panginoon na mapagawa ang Diyos ang pinagtitipunan po ng iyong mga anak. Lord, maraming salamat po Diyos. Ito po kami dalangin. In Jesus' name, we pray. Amen. God bless you. Amen. Ulit tayo ng konti. Huwag muna kayo mga kapatid. Last week pa ang ating Lord willing, so